Batista para, siyempre, sa Panginoong pakikipagbibati tungkol sa Word of God, siyempre. So, dito yung affirmative sign na patutunayan niya na ang banal na Espiritu ay third person. So, ito yung naman ay mag-negative si Pastor Ferdinand Steto ng End-Time Church. So, yun. Magandang gabi sa ating lahat. So, yun, siguro, mag-start na para, yun, tapos na lahat. So, Brother Denmark, binibigay ko na sa yung mic for presentation. Okay. Isang magandang gabi sa ating lahat. Una-una, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na binigyan tayo ng pagkakataon na makapagsalita sa inyo ngayong gabi. No, dahil napakahalaga nito, na gusto ko maunawaan ninyo kasi ngayon ko lang ako nakarinig ng argumento na ang Espiritu Santo ay Diyos pero hindi siya persona. Ngayon ko lang narinig yan. Ngayon ko lang narinig. No? Kaya ngayon, ito naudlot namin itong debate. Kaya ngayon, itutuloy na namin sa awa ng Diyos, mayroon pang pagkakataon na ibinigay ang Panginoon. So, simulan na natin, no? Unang-una sa lahat, alamin muna natin ano ang ibig sabihin ng persona. Okay. Ang ibig sabihin ng persona, no, according dito sa Webster's International Dictionary, second edition, page 1287. Ang sabi dito, a person, a being characterized, conscious apprehension, rationality, and moral sense. Ang ibig sabihin, nabanggit ko kanina, no? Meron siyang moral sense of conscience. Pag sinabi natin konsensya, ito ay may pag-iisip na reasoning. Conscience nga reasoning. No? Ngayon, sa Biblia ba, mababasa natin ang Espiritu Santo ay may reasoning. Tandaan ninyo ha, defined by the Webster na mayroong definition ng persona na ang persona ay being na kayang mag-reason out of his conscience. So may mababasa pa tayo? Meron. Sabi ng Biblia ganito. No, sa Juan 14:26. Ang sabi dito, datapwat ang mga aliw sa mga tuwid bagay ang Espiritu Santo na susubuin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at pagpapaalala ng lahat sa inyong aking sinabi. No? Ngayon, pag binasa ninyo yan sa Greek, ang salitang mga aliw ay nagmula sa Griegong parakletos. Parakletos. Sa unang Juan 2:1, ginagamit ang salitang parakletos. No? Isinalin siya sa salitang advocate na ang ibig sabihin ay abogado. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ay may pagkamakatwiran o reasoning. So, ulitin natin kung tatap. Sabi ng Webster International Dictionary, page 1287, second edition, ang person ay being characterized, no? Characterized na mayroong conscience and moral sense na ang ibig sabihin may reasoning, may pangangatwiran. No? Binasa natin ang Holy Spirit ay advocate. Therefore, siya ay may pagkamakatwiran o reasoning. Ikalawang patunay natin na ang Holy Spirit ay persona. Okay. So, ayon dito sa Biblia tayo, no? Ang persona ay mula sa Griegong salita, no, na prosopo. Mula sa Griegong salita na prosopo, na isinalin ito bilang person sa 2 Korinto 2:10,
Isinalin siya bilang presence sa Psalms chapter 139 verse 7. No? Ngayon, pag sinabi natin may presence, nag-i-exist ba yun pag sinabi natin may presence? Halimbawa, naramdaman ko ang presensya ng mga taga-end time. Ibig sabihin, nag-i-exist kayo. Dahil naramdaman ko kayo eh. No? Kaya sa person, sapagkat according to the Bible, yung salitang prosopon mula sa Septuagint version ng Old Testament, isinalin bilang presence sa Psalms chapter 139 verse 7. No? Presence means existence. Alam mo premise yan? Alam mo premise? Ikatlong premise, bakit ang Espiritu Santo ay isang persona? No? Sa Biblia, kapag ka sinabi natin persona, no, hindi naman kayo tututol na ang isang persona may emosyon. Gaya ni Kristo, gaya ng Ama, may emosyon. No? Ang sabi ng Biblia, huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo. Kaya nga person, kasi ang ibig sabihin ng person ay itinutulad o inuuri sa tao na may emosyon. Kaya siya person. Dahil siya ay may emosyon. Sabi ay huwag ninyong pighatiin. Dapat na premise, ang Espiritu Santo ay manlalalang. Hindi siya active force. Hindi lang siya puwersa, siya ay manlalalang. Basahin natin. Dito po sa Job. Sa Job 33:4. Sabi diyan, no? Basahin natin. 33:4, no? Nilalang ako ng Espiritu Santo ng Diyos. Ano sabi ni Job? Nilalang ako ng Espiritu Santo ng Diyos. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo, nang sabihin ng aking Panginoon, likhain natin ang tao. Yung natin, ang ibig sabihin nun, kasama ng Ama, ang Anak, at kasama niya ang Espiritu Santo sa paglalang. Dahil kung hindi siya persona, wala siyang karakteristik ng ano? Wala siyang karakteristik ng moral sense. Remember, ang purpose ng pag-create ng Diyos sa tao ay love. Therefore, yung conscience, moral, no? Yung morality, it pertains to God. So yung creation, it proves only that the Holy Spirit is a person. No? Kasi kung hindi siya person, no, kailangan mapatunayan mo sa akin yung apat na premise ko. No? Una, balikan natin. Una, ang dalawang premise, no, yung binabasa ko kanina sa inyo na ang Espiritu Santo ay may pagkamakatwiran o reasoning. Advocate. No? Advocate. Kalawang premise ko, sa Bible, na pinatutunayan ko na ang person ay isinalin sa Septuagint version ng Biblia bilang presence. Ikatlo, yung sinasabi ko na ang Holy Spirit ay may nararamdaman na gaya ng tao. At ikaapat, ang Holy Spirit ay manlilikha. Kung ang apat na premise ko na yan ay nakatayo hanggang siya ay magsalita at maglibat mamaya. No? Kung nakatayo yan, wala ka mapapatunayan. So, kailangan tutulan niya yun. Ano? So, ito, panghuling premise, para sabihin natin ang Espiritu Santo ay isang persona. Ang Espiritu Santo, sabi dito sa Juan 14:16, no?
Siya ay magtuturo sa inyo. Siya ay magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi. Kung hindi siya person, bakit nagsasalita yung Espiritu Santo? So therefore, meron siyang identity or personality or personhood. So limang premise, kailangan tutulan ng negative para mapasubalian niya yung itinatayo kong proposisyon na patutunayan ko ng Espiritu Santo ay isang persona ng Diyusan. Moderator, take it away. Maraming salamat kay Brother Denman. So, tatayo si Pastor Ferdy kung may dalawang bulldozer para ibahin yung technique. Tanong na. Kaya nga. Okay, cross-examination para kay Pastor Ferdy. May kita na lang. Kapag sasali ka na yan. Ay, Ito oh. Yan. Hello. Pakitik. Diba meron? Ay, kasi nakalayo ng ice ko. Hello. Nakalayo. Okay, unang tanong po. Okay. 7 minutes. Okay. Baka hindi ako marinig ha, pakinan. Kung persona yan, sabi mo ang persona. Oo. Sinong persona yan? Persona ng Espiritu Santo, siya mismo. Yung persona ba, may laman at dugo? Yes, sir. No. Hindi lahat ng tinatawag na person ay may laman ito. So, ibig sabihin, para sa iyo, persona, spiritual din yan. Yes, ang Espiritu Santo ay isang person. Ayon sa Biblia. Binanggit mo, sige, one moment. Binanggit mo kanina yung advocate. Tama? Yung ano? Yung advocate. Yes, binanggit ko kanina. Okay. Yung comforter ay, yung word nun, ay parakletos. Yes, Ang ibig sabihin nun, Mark. advocate. Greek. Sang-ayon ka na si Yeso Cristo ang nag-iisang advocate natin. Yes, sir. No. Okay. Ano kung may mabasa ulit na si Cristo ang advocate natin? Aminin mo na nagkakamali ka. Hindi. Dahil meron siyang sentido kung saan siya naging Okay. Pag babasahin ko, sasang-ayon ka ba dito o hindi? Sa unang ko ibabasahin mo, hindi yung interpretasyon mo. Okay, sige. Babasahin. Pakibasa. 1 John 2:1. Pakibasa sa English. Brother Jen. 1 John 2:1. Tuwan. Oh, stop tayo. Pumunti ko mga ang mga bagay. English. My little children, though these things write I unto you that ye sin not, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So sa ngayon, si Cristo ang advocate natin sa Diyos. Yes, sir. Yes. Okay. So sa ngayon yung comforter na binabanggit ni Cristo sa John 14:26 ay advocate. Yes, sir. Yes, pero sila ibang persona. So nangangahulugan, tinututulan mo na yun ay advocate, si Cristo ay advocate, o tinututulan mo na hindi si Cristo yung comforter sa John 14:26. Ang tinututulan ko, yung sinasabi mo na si Kristo, yung spirit na siyang advocate sa John 14:26. Kaya nga, ang sinasabi ko, ang tinatanong ko sa iyo, kung yung Parakletos ay advocate at si Cristo ay advocate, ilan ang dapat na advocate? Isa o dalawa? Tatlo. Okay, paano pag mabasa ko na isa lamang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao? Aminin mo, nagkakamali ka. Kapag may binabasa mo, pero hindi sa sentido tulad ng konteksto. Okay, sige, basa, Brother J. First Timothy 2:5. Sige, Tagalog.
1 Timothy 2:5. Sapagkat may isang Diyos na isang tagapagpilitan sa Diyos at sa mga tao, ang tao si Kristo Jesus. Sangayon ka na si Kristo ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos at isa lang yun? Yes or no? Sangayon ako sa talata, pero sa interpretasyon mo, eh, Okay. So ngayon, saan mababasa na may tatlong advocate? ang sabi sa Biblia, sabi ni Paul, ipanalangin nyo kami. So hindi lamang pala tatlong. Ibig sabihin, maraming advocate. Tama ba rin? Marami, tatlo nga eh. So bakit sabi mo kanina, tatlo yung advocate? Ano ba talaga? Tatlo o marami? Marami rin tatlo. Di ba? Okay, sige. Sabi mo, marami na yung tatlo. Okay, ito yung tanong ko. Yung binanggit mong talanga, na ipanalangin mo kami, yun ba ay yung marami o yung tatlo lamang na binabanggit? Yun ay marami, intercessors. So, tayo palang mga tao ay intercessors din. Yes. or no? Yes. So, tayo rin ay advocate. Yes. So, tayo rin ay comforter. Yes. Tayo rin ay Holy Spirit. No. So, may oras pa. 3 minutes pa. Okay, sige, wait ko na yan. Tapos na yung pagtatanong ko. Para makapagtitigan. Kapag medyo minutes yung... So, okay, ulit yun. At least may 4 minutes na. Ako na yun. Okay, salamat. 10 minutes pa. Okay, sige. Okay. But sige, pagsuwa mo yung topic. Salamat doon sa nag-record Valeria Asya sa nag-live sa Leaders Convention. So, si Father Edenmar ay isa sa admin. And kakakanan ko na makadebate yung national debater ng CF lang dito sa buong Luzon. So, isa yan si Father Edenmar. At siyempre, hindi ko yan. Kasi every day yata, no? Pero mano yan. Ayan, may na dyan. So, binabati ko lahat ng mga Catholic yan. Whether CFD or CF lang, ay binabati ko po kayo. Ito isang 20 debate lang, kaming dalawa. So, para yung programa ng Debaters Convention, na face-to-face debate, tama pa din Yes. So, kasi kadalasan online eh. So, this time, may face-to-face debate kami. So, patutunayan ko na si Yeso Cristo yung, siyempre, kung sa kanila ay ikatlong persona to, ito si Cristo. Sa pagtatanong ko kanina, malinaw, umaamin siya, si Cristo advocate. So, umaamin din siya na advocate yung parakletos, which is yung comforter. Sa Greek word ng comforter, parakletos, ang ibig sabihin ng parakletos, sabi nga niya kanina, abogado, advocate, o parang taga-pamagitan, yan and then yung pinaka-ano niya sa Tagalog, kasinonimo na salita. Pero, magtataka ka, no? Ito ay isa pang keyword. Kung may ganito. Keyword 1. Ang comforter ay comes from the word comfort. No? Comfort. Yan. Kaya nga siya naging comforter kasi siya ay nagko-comfort. No? Sa mga nanonood, pag binasa mo yung John 14, ito yung sabi ni Cristo. Basahin ko muna yung ito yung mga premise na lalakad ko. Verse 17. Ang sabi ni Cristo, the Spirit of Truth. Ano daw yung Holy Spirit? Spirit of Truth. Number 1, Spirit of Truth. Sino ba si Cristo? Sabi ni Cristo sa John 14, John 14:6, I am the way, the truth. Ayun o, malinaw. Kung yung Spirit of Truth, yung comforter, si Cristo ay katotohanan. Siya mismo nag-declare yan. Pangalawang premise, nagko-comfort yung comforter.
Si Kristo kaya nagko-comfort, malinaw. Ito po ang talata. Letra po, letra. Mahilig tayo din eh. John 14:18. I will not leave you comfortless. Yan. So from the word comfort, yung comforted, hindi daw tayo iiwan ng mag-isa. Sabi ni Kristo, I will come to you. Yan yung word niya. Paniintin niya yung mamaya kung sa stand niya. Si Kristo ay pupunta sa mga believer, doon sa mga tunay na susunod. So, yung comforter na isusugo ng Ama sa kanyang pangalan, tignan mo. Anong pangalan? Ito yung hindi masagot na madalas kong kadebate. Pagdating dito sa pangalan, anong pangalan daw ng Holy Spirit? Pag tinanong mo sila, anong pangalan ng Holy Spirit? Wala silang sagot. Holy Spirit daw. Puruin mo yan. Pwede bang maging pangalan ng Holy Spirit? Yun po ay attributes niya, yun ay katangian niya. Banal na Espiritu, hindi yung pangalan. No? Yun ay katawagan, titulo niya. No? Kung anong klaseng, anong uring bagay, o anong uring Espiritu yan. Hindi yan pangalan na, kaya sabi ni Kristo, isusugo ng Ama sa aking pangalan. Kung isusugo ng Ama sa kanyang pangalan, di pangalan ng Jesus. Paano ko nalaman na Jesus yan? Sa verse 18 ng John 14, I will not leave you comfortless. Sino ang nagsasalita? Si Kristo. Ano sabi niya? I will not leave you. Jed, ano sabi ni Jed? I will not leave you. Comfortless. Ano sabi? I will come to you. I will come to you. Kanino daw pupunta? Sa mga believer na tunay na sumusunod kay Kristo. Isa pa, no? Tingnan mo to. Tingnan mo, ha? O, malinaw yan, ha? 1 John 2:1. Si Kristo, advocate, ang linaw-linaw. Umagi nga si Padre din. Si Kristo, advocate. Yung Holy Spirit, advocate. May marami bang advocate? Isa lang eh. 1 Timothy 2:5 eh. May isa lamang, Diyos at sa tagapamagitan. Tapos gagawin marami. Di pati pala tayo, Holy Spirit. Bali yun. Bali dun sa... So, tingnan mo, mga kapatid. Paano ko nalaman na si Kristo ang tatahan sa mga believer at walang ikalong persona? Oh, basahin natin. First, sa John 14:20. Pakibasa, Jen ulit. So, kung tagabasa. Jen, bilis ako. Naantok na yung nasa ko. Sabi po dito, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umibig sa akin ay kanyang tutuparin ng aking salita at siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya at siya'y gagawin namin aming tahanan. Sino daw ang gagawa ng yung tatahan sa mga tao na gagawin yung taong tahanan? Jen? Joshua? Sino daw? Yung kami. Sino yung kami? Sino yung nagsasalita? Diyos. Si Kristo Jesus. Sino daw yung kasama niya? Ama. Yung Diyos. Ama. Biruin mo yan. Yung Ama daw at siya, tatahan daw at gagawing tahanan. Huwag mo sabihin presensya lamang yan. Hindi. Gagawing tahanan eh. Tingnan mo to. Hindi ibang persona ang tatahan sa mga believer. Tingnan mo, basahin natin. Revelation 3:20. Basahin natin. Ang pagsugod tagabasa. Basa. Narito ako'y nakatayo sa pinto na tumutok-tok. Kung ang sino man ay didinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at habang kasalo niya at siya'y kasalo ko. Tingnan mo, sino daw ang papasok sa bahay? Kristo. Kumakatok daw si Kristo? Sinong may ikatlong persona bang papasok? Wala. Wala. Sino ang papasok sa tao? Kristo. Si Kristo daw eh. Oh.
Eh di maging mali talaga na ikatlong persona yung Espiritu Santo. No? Walang ikatlong persona. Isang persona lamang at si Kristo Jesus yun. Sino ba yung nag-iisang Diyos at isang persona lang? Bakit? Eh, nasa sa kanyang, ano yun, no? Explanation, discretion niya. Isa pa, tingnan niyo mga kapatid. Sa John 14, tingnan mo. 2 minutes. 2 minutes. Sige, sa John 15, ano tayo? John 16. Ito sa mga talatang ito, napaka-simple intindihin. Tingnan niyo mga kapatid. Comforter ang pinag-uusapan, ha? 30. Sa John 16 verse 6, ito yung sabi niya, ako na bang din, mamaya yung mga halaga sa iyo. Because I have said this thing unto you, sorrow hath filled in your heart. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter, the Paracletos, the Advocate, will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. O, malinaw yan, ha? Hindi bababa yung Espiritu Santo o yung Comforter. Pag si Kristo hindi umakyat. Ito, isa pa. Sa 13, Spirit of Truth na naman, tingnan mo. Malalaman mo na si Kristo yung Spirit of Truth dahil sa keyword na to, sa 13. Howbeit, when He, the Spirit of Truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself. Yung word na hindi siya nagsasalita sa ng kanyang sarili, si Kristo, tingnan mo ulit, basahin mo, John 14:10. Hindi si Kristo nagsasalita sa kanyang sarili. 30 seconds. 30 seconds. Sige. Ito na lang. John 14:10. Tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y paroroon sa Ama. John At hindi 14:10. John 14:10. 14:10. Hindi kapag nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salita ng aking sinasabi sa inyo ay hindi ko sinalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. O, malinaw. Hindi nagsasalita si Kristo sa kanyang sarili. Ha? Nadako tayo sa cross-examination para sa affirmative. Ate Jaimar, Bati ka mo na bro. Sa mga ano. sige. Ako tayo ano dito. Bati ka mo. So, binabati natin, no, yung ating mga, actually, yung mga nanonood natin sa comment box, no, may mga subscribers ako from other countries, no? Yes, mga OFW. And binabati natin si Brother Alpita Bolero Diaban, yung ating external vice president and chairman ng National Debating Team ng CFNAM. No? And yung ating national organizer, si Brother John Yona, yung ating founder, si Brother Fernand Resinas Jr., at binabati natin lahat ng mga Katolikong nanonood. Okay? Binabati ko yung mga taga na kayo. Okay. So, unang tanong, no, Pastor Perti. Sa John chapter 14, verse 16, Yes. ano ang kahulugan o ano sa Greek yung salitang iba? Ano sa Greek? Hindi ko yan, nalimutan ko. Pwede mo isabihin sa akin. Okay. Ngayon, ang sabi dito sa Strong's Dictionary 243, Sige. ito Okay, pakipasa. ito. Ang sabi dito ay alos. Okay, alos. No, na definition ay another or different. Yes. Ano sa Tagalog yung different? Iba. Iba. Okay. Kapag ka sinabing iba, ay magkapareho ba? Oo o hindi? Hindi. Dahil yung katawan ni Kristo sa laman at yung Espiritu niya magkailan. Next question. Okay. So, kapag ka sinabi nating iba, bakit hindi sinabi ni Kristo na isusugo niya yung sarili ko? Dahil nagsasalita si Kristo doon sa pamamagitan
ng mga talikaya. Okay. Next question. Ang sabi mo kanina, si Jesus yung advocate Yes. dito sa John chapter 14. Yes. So kaya ang tanong ko sa iyo, sinabi ba ni Kristo, no? Ipapadala ko sa inyo ay yung Jesus o yung Espiritu Santo. Hindi ka dediretso dito kasi he's using parables, kind of words or teaching sa pagkikita ng parabola. Marami yan, hindi lang isa yan. So Hindi lang ano para makita so lang. ano yung binanggit niya doon? Sabi niya, susugo ng Ama sa aking pangalan. Ano yung Susugugin isusugo niya? mula sa Ama. Ano yung isusugo niya? Espiritu Santo. Okay, maliwanag tayo dyan ha. Okay, ngayon, ang sabi mo, yung ipadadala o isusugo ay sa pangalan ng Ama. Ano ang pangalan ng Ama? Ang pangalan ng Ama ay Jesus. Sa Old Testament, may nabasa ka ba na ang pangalan ng Ama ay Jesus? Hindi direkta, pero may nakakabasa ako na Jesus sa Old Testament. Okay. Would you dare to read? No. Okay. Tanong, yung pangalan Jesus, saang wika ng galing yan? Sa Greek na wikayan of the word Jesus, pero yung Jesus, siyempre, Tagalog na yan. So, tinatanggap mo ba na yung Jesus o tinatawag Jesus. na Jesus O Jesus. ay wala sa Old Testament dahil ang Old Testament ay sinulat sa Hebrew? Tinatanggap mo ba? Yes, pero ito, ang Old Testament ay isinulat ng Septuagint sa Greek, pero mababasa mo doon mismo. Letra por letra yung salita ng Jesus. Okay. Next question ko. Next question. Kung magbasa ko sa Biblia na ang pangalan ng Ama ay Jehovah, tinatanggap mo ba? Oo o hindi? Tinatanggap ko, pero hindi yan ang final at revelated name of God dahil hindi siya kilala dyan. Exodus 6 verse 3. Paano ko mabasa kung kilala siya sa pangalan na yan? Tatanggapin mo, nagkakamali ka. Hindi ko tatanggapin kasi mali ang pag-unawa sa talata. Babasahin ko, letra por letra. Okay, basahin mo. Tatanggapin mo o hindi? Hindi ko tatanggapin. Ay, hindi mo tatanggapin. Kasi nga, ang pangalan ni Jehovah, ang ibig sabihin niya ay I am, yun lamang. Pero wala nang suffix yan. It's just a prefix, pero walang suffix yan. Kaya hindi yan complete name of God. Okay. Ngayon, tanong ko sa iyo, tinatanggap mo ba yung nasa unang Thessalonica 5:25 na sinabi ni Pablo, Pagkasabi. mga kapatid, ipanalangin din ninyo kami. Tinatanggap ko, pero hindi tayo ang comforter. At hindi lalong-lalo na hindi tayo Holy Spirit. So, tinatanggap mo ba na yung comforter o parakleto sa Tagalog ay tagapamagitan doon sa Juan 2:1? Tinatanggap ko, pero hindi sa level na katulad ng binabanggit ni Kristo. So, tinatanggap mo ba yung sinabi ni Pablo na tayo magiging tagapamagitan sa Diyos dahil ipananalangin natin sila according sa talata? Oo o hindi? Yes, pero hindi nga katulad ni Kristo na nag-iisa lamang, hindi natin kaya patawarin direkta yung mga kasalanan. So, ilan na yung tagapamagitan? Kung si Jesus ay tagapamagitan at yung mga Kristiyano ay tagapamagitan, sabi mo, yes. Ilan na tagapamagitan? Isa lang yung tagapamagitan sa Diyos, letra por letra, unang Timoteo 2:5. Pero yung pagiging intercessor natin or mediator natin, actually hindi tayo, we're not called mediator, we are just intercessors. Okay, tanong ko, sinabi ba sa unang Timoteo 2:5 na si Kristo lamang ang tagapamagitan sa Diyos? Hindi. Oo, hindi. Hindi, pero sinabing isa lamang na tagapamagitan, hindi marami. Next question. May nabasa ka ba lamang sa talata? Meron? Walang lamang, pero sinabi lang niya, isa. Hindi niya dinagdagan na may kasunod. Next So, question. kapag kasi sinabi natin walang lamang at isa, ibig sabihin may dalawa pa o tatlo na kasunod. Wala. Nakatulad niya. Nag-iisa lang yun, isang tagapamagitan. Hindi na sinabi marami. Para ilagay mo yung may kasunod pa.
Next question. Okay, so next question ko, no? Yung Holy Spirit ba nagpakilala bang Jesus? Oo o hindi? Hindi direkta. Pero sa mga premise, mamaya tutulan mo. Si Kristo talaga yun. Next question. So, last question. Okay, sige. Wait lang. Wait ko na. So yun, diretso na yun bro. Pribatan. Okay. So, tayo ay magre-rebatan na doon sa sinabi ni Pastor Ferdinand, no? Marami tayo naitanong, siya konti yung naitanong, pero hindi yun ang ating basihan dito. Kaya ko natutuwa dito kay Pastor Ferdinand, ayaw niya kasing kumbaga, yung rules ng bawal umamin. Okay, bawal umamin. Okay, ito yon mga kapatid. Bakit sinasabi kong bawal umamin? Exodus sa stress, no? Sabi niya, basahin natin, no? Nagpakita ako kina Abraham, Isaac at ako bilang makapangyarihang Diyos o si Yahweh. Ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Ops! Hindi pa tapos ang talata, may kasunod pa. Ano sabi dito sa 5? No? Sabi diyan, no? Ayan. Narinig ko ang bayang Israel, no? Na naaalipin ng Ehipsyo at hindi ko nalimutan ang aking kasunduan sa kanilang mga ninuno. O ngayon na, babasahin ko nito itong letra, nagpakilala siya. Kaya't ito sabihin sa mga Israelita, ako si Yahweh. Hindi na magpakilala sa pangalang Yahweh. Ano to? Ako si Yahweh. O, sabihin natin, hindi ka nagpakilala si Pastor Ferdinand. Pero nung sinabi mong ako si Pastor Ferdinand, pagpapakilala ba yun? Yes! Hindi niya binasa yung iba pang talata. Exodus 6:5. Okay? Ngayon, tinatanong ko siya sa Greek, no? Na John 14:16. Bakit ano po meron diyan? Sabi sa Greek ay kago, erotaho, pater, kay alos, paragnetos. Diyan ko muna puputulin. Ano sabi? Alos. No? Ang alos, mga kapatid, ay adjective. Sa English ay pang-uri. O uuriin natin na iba yung persona na tinutukoy dito at yung nagsasalita. Kaya nga sinabi, another o different. Sabi niya, nung tinanong ko siya, kapag ka sinabing different, magkapareho, sabi niya magkaiba. So therefore, si Kristo at yung Holy Spirit, magkaiba. Hindi si Kristo, Holy Spirit, at hindi si Holy Spirit, si Kristo. Ano ang pangalan ng Holy Spirit? Basahin natin. Ang sabi dito, no? Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Okay. Ito, paborito ko ito Sabi niya, kaya't kumayo kayo, gawin ninyong alagadan lahat ng mga bansa, bautismoan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayon, yung Espiritu Santo, kasama doon, ang sabi sa pangalan, name, singular. Pero, yung persons ay plural. Person niya ay Ama, Anak, Espiritu Santo. Anong pangalan ng Espiritu Santo? Yung pangalan ng Ama. Babasahin ko sa inyo, letra por letra, ano ang pangalan ng Ama. Okay? Dito sa sali ng mga saksi ni Jehovah, babasahin natin. Makikihiram tayo ng Biblia sa saksi ni Jehovah. Sabi dito, Isaiah 42:8. Sabi ng saling ng saksi ni Jehovah, ako si Jehovah, yan ang aking pangalan. Ano daw pangalan ng Diyos? Jehovah. Ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Kung ang Diyos, kung ang Espiritu Santo, ang paniniwala ng end time ay Diyos, anong pangalan ng Diyos? Jehovah o Yahweh. Ngayon, patunayan mo sa akin, hindi Diyos ang Espiritu Santo para hindi Jehovah pangalan niya. Okay? O, anong pangalan ng Ama? Pangalan ng Ama ay Jehovah. Basahin natin. Isaiah 64:8. Sabi dito, 64:8.
Ayan. Gayon man, O Jehovah, ikaw pa rin ang aming Ama. Therefore, isinugo sa pangalan ng Ama ang Espiritu Santo. Ano ang pangalan ng Espiritu Santo? Jehovah. Oh. So, hindi Jesus, kundi Jehovah. Oh, Jehovah ang pangalan. Oh. Ngayon, yung anak ba ay Jehovah din? Kasi sabi, pangalan ng Ama, Jehovah, ang Espiritu Santo ay Jehovah. Basahin natin. Isaiah 6:3 hanggang 5, ganito sinasabi. 6:3 hanggang 5. Sinasabi nila sa isa't isa ganito, banal, banal, banal. Ilang banal yon? Tatlo. Pertaining to personhood of God. Tatlo. Banal, banal, banal. Banal si Jehovah na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kalwalhatian. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako isang makasalanan na mula sa lahi ng makasalanan. Mapapahamang ako sapagkat nakita ko ang hari, si Jehovah, ang makapangyarihan sa lahat. Sino ang nakita ni Isaias? Si Jehovah. Ano ang kwento ni Jesus ngayon? Ang kwento ni Jesus, Juan 12:41, ang sabi, 12:41, basahin natin ng Juan. Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kalwalhatian ni Jesus. At nagpahayag siya tungkol kay Jesus. Therefore, si Jehovah ay si Jesus. Si Jesus ay si Jehovah. So, ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ano proper name? Jehovah. Jehovah ang proper name. Yung Ama ba, yung Anak at Espiritu Santo, proper name? Proper name din. Kasi malaki ang titik. No? Gawin yung title yan, kailangan maliit ang titik. Malaki ang titik eh. At sa Greek New Testament, ang lahat ng sulat nakakapitalize. Kaya proper noun. Kasi lahat nakakapitalize. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Okay? So ngayon, banggain natin yung John 14 kung may time pa ako. 3 minutes. Okay. John 14 ang sabi diyan. Basahin natin yung kanyang sinasabi. Sabi dito, John 14:13, sabi niya at anumang hingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko paluwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Okay. Magkaiba ito. Yung hihiling dadalangin sa Ama sa ibang mga aliw. Nasaan? Sa lupa. Yung hihilingan niya, nasa taas. At yung Espiritu Santo, isusugo pa lang. Kaya magkaiba. Kasi kung yung Ama ay Jesus, sino yung tao doon? Kung Jesus din pala. Ilan yung Jesus sa Bible? Isa. Isa lang ang pinangalan ng Jesus, Mateo 1:21 hanggang 23, hanggang 25, iyan ay si Jesus na Kristo na nagkatawang tao. Kaya nga wala siya mahanap kanina na ang pangalan ng Holy Spirit at Ama ay Jesus. Wala nun sa Bible. No? Next tayo. Next. Sabi dito, tayo rin ay advocate. Bakit ko sinabi na tayo ay advocate? Nabasa natin 1 Thessalonians chapter 5 verse 25. Mga kapatid, ipanalangin din ninyo kami. Intercessors. Tagapamagitan. Yung tatlong tinatawag nating mediator, tatlo wala naman sinabi doon sa 1 Timoteo 2:5 na iisa lamang. Tatlo. Sino yung tatlo? Yung Espiritu Santo, si Jesus, at si Maria. Siya ay tagapamagitan ng lahat ng mga biyaya. Ang sabi kay Maria, Hail Mary, full of grace. Lahat ng biyaya. Kaya siya naging mediatrix kasi si Jesus pumasok sa kanya
At yung kaligtasan ay ipinamagitan niya sa pamamagitan ng kanyang konsepsyon. Kaya tinatawag na mediatrix of all grace. Tatlo, tandaan nyo ha, Holy Spirit, si Jesus, at si Maria. No? Major mediators natin. No? Si Maria ay tagapamagitan kay Jesus na Diyos. Si Jesus naman ay tagapamagitan sa Ama. Maraming tagapamagitan kay Jesus pero iisa lamang ang tagapamagitan sa Ama, si Jesus. Yung marami, doon kay Jesus yun. Na bro. Okay? Okay. First exam mo yan, Pastor Jordan. Okay. Uwi na po, pwede na po kayo umuwi. Pwede na. Okay. Sakayin pa ba? Na doon sa pangalang Jesus, nakapaloob yung Jehovah. Yes. Sakayin pa ba? Ang pangalang Jesus ay compound name. Yes, Jesus ay ibig sabihin na Jehovah saves. Ano ang ibig sabihin na Jesus? Jehovah saves. So, sakayin ka, kapag ginamit ko ang pangalan Jesus para sa Ama, sakayon ka, si Jehovah ay nagliligtas. Yes, sir? Yes, pero hindi Jesus ang pangalan ni Jehovah. Okay. Pero sakayon ka, si Jehovah ay nagliligtas. Yes, sir? Yes. Pero ayaw mo lang tanggapin na ang pangalan niya ay Jesus. Okay. Pero sa meaning, tinatanggap mo. Yes. Okay. Sakayin pa ba na nung si Kristo ay nabuhay na mabuhay, sinabi ng Bible, mayroon siyang another form. Yes, sir. Okay ulit? Another form. Marcos 16:12. Hindi. Pero pinanggit sa Marcos 16:12, mayroong another form. Yes, sir. No. Ayaw ba naman? Okay. Sakayin ka ba na walang mababasa maraming mediator? Yes, sir. Yes, walang mababasa. Okay. Na letra kung letra, pero diwa meron. Pero bakit sinabi isang tagapamagitan? Isang tagapamagitan sa Diyos Ama. Pero tayo, tagapamagitan tayo kay Jesus. So, ibig sabihin, maraming tagapamagitan sa Diyos. Kay Jesus. Hindi, ulitin ko. Sabi ko, Oh, si Kristo ay tagapamagitan, tama? sa Ama. Sa Ama. So, kung tayo rin ay tagapamagitan, Kay Jesus. sinabi bang kay Jesus? Oh, tagapamagitan tayo kay Jesus. Sinabi ba na tayo ay tagapamagitan kay Jesus o sa Diyos din? Ano ba talaga? Sa Diyos, pero si Kristo ay Diyos, kaya doon tayo namamagitan. So, kailangan natin tayo ang dadaanan bago dumiretso sa Diyos o kay Jesus? Yes, dadaan muna kaya nga. No sa one... atin dadaan. Ha? Dadaanan tayo bago kay Jesus. Bakit sabi? Hindi, tayo yung magiging intercessor. Kung tayo ang intercessor, si Kristo ay intercessor, si Kristo ay mediator, tayo rin ay mediator. Intercessor. Hindi. Tayo ba ay mediator? No, intercessor. Ano ba talaga? Mediator o intercessor? Magkaibang intercessor at mediator. So, inaamin mo ngayon, nagkamali ka kanina, binanggit mo tayo ay mediator. Sabi ko intercessor. So, baka ako lang. Reviewin mo yung I-review natin mamaya. Jacob sabi Ikaw niya. na lang. O, din ikaw. Okay, sige. Nung sinabing isang tagapamagitan, ano ibig sabihin nun? May kasunod pa na tagapamagitan? Yes, sir. Yes, sinabi isa lang eh. So, ibig sabihin may kasunod, isa, dalawa, tatlo. So, tagapamagitan nga tayo. Tagapamagitan, intercessor. Ano ba talaga? Intercessor o mediator? Intercessor. Okay. Okay, next question. Kung yung ibig sabihin ng one mediator ay may kasunod na mediator, Yes. pag sinabi bang one God, may kasunod pa na second God? Yes, sir. No. Hindi. Bakit nagkaiba yung formula mo? So, Hindi kasi magkaibang context eh.
Hindi, nasa same context. Kasi, sabi mo, yung ibig sabihin ng one mediator ay may kasunod. Tapos, pagbabasahin mo doon sa unang verse sa A ng 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator. So, ano ibig sabihin ng pag one God? May second God, third God, fourth. Wala. Second. Wala nun, wala. Pero, one person of God, second person of God, and third person of Ay God. mababasa pag gano'n. One person, second person, third person. Walang letra of letra, pero may diwa, meron. Sa Mateo 28, 19. Hmm. Ang tinutukoy ba doon persona o bautismo? Tinutukoy doon ay pagpapakilala sa persona. Teka, sige. Sige. Ano ang sinabi ni Kristo? Bautismuhan o kilalanin na persona? Pareho yun. Baptism at saka pagpapakilala sa mga person ng Diyos. Bigyan mo ako ng keyword. Anong keyword na pinapakilala ni Kristo yung tatlong persona? Onoma, from the word name or authority. Authority of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa ayon ka, kanina binanggit mo. Pagka naka-uppercase letter, Proper noun. proper na. Oo. Pag ang president ba, ginagawa bang lowercase letter? Yes, sir. Yes, yung president ginagawa the word case. Pero, lagi ba yung nasa uppercase letter? Yes, lagi. Usually. Pangalan ba yung president? Yes, sir. Yes, iyon ay pangalan pambalan. Okay. Nung sinabi doon ng Greek na onoma, na ibig sabihin nito ay proper name. Sa kayo ka, proper name ang ibig sabihin nito? Yung onoma, 28, 17. yung onoma ay common noun. Mr. Moderator, ang tanong ko, sumasang-ayon ka ba na ito ay proper name? Yes, o wala. Ano yung proper name? Yung onoma? Yung onoma. No. That is common noun. Paano kung babasahin ko sa lexicon, ang ibig sabihin ng onoma? Ay proper name. Hindi ko tatanggapin. Hindi ko tatanggapin. Last question. Okay, last question. Sige, wait ko na. Okay na rin bro. So, ano na tayo, ipatan. 5 minutes na lang. Kunti na lang po. Okay. Okay. Start. Okay, salamat sa ating katong galing ko. Napaka-maging o dito ng topic. He is very honest kapag tinatanong natin. Pero medyo nalilito ako sa kanyang sagot. Bakit? Una, nalilito siya doon sa salitang mediator, saka intercessor. Nung tanongin ko, ano ibig sabihin ng one mediator? May kasunod pa yun, marami din. Hindi yun lamang. Pero pag tinanong ko yung one God, ang ibig sabihin doon, one, second person, two, third person. Parang malinaw yun na patunog lang at hindi talaga bibigyan. Pero siyempre, mananaig yung value. Hindi niya nasagot ito. Yung 18. Hindi niya nasagot sino yung paparoon sa believer. Sino yung papasok kayo sa mga believer? Si Yeso Cristo. Tama? Sinabi yan sa Revelation 3:13. Dinanggit rin Kristo, ako ay papa sa inyo. Sabi ni Kristo sa 18, John 14:18, hindi ko kayo iiwan mag-isa. Ako ay, ano sabi din? Sa inyo. Makibasa mo ito. Matthew 10:28. Tama ba? Matthew 20:28. Makibasa mo ito. Matthew 20:28. Hindi naman ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkuran Kaya tayo, at ibigay ang kanyang buhay na pagtubos sa marami. Yung sabi ko, dalawa o tatlo, magkatipon sa aking pangalan. Anong pangalan daw yun? Sa pangalan ni Jesus. Naroon daw siya sa kanilang kalagitnaan. Totoo ba na si Kristo ay isa sa atin?
kapag nagtitipon tayo? Yes, si Kristo nagsabi niyan. Kabulaanan niya ni Brother Delma sa kanyang huling stand. Na hindi si Kristo ang Holy Spirit na believer. Walang ibang papa sa believer, binanggit yan. John 14:23. Ulitin natin ang pasa. Baka nalilito ang ating kapaligiran. John 14:23. Sige. John 14:23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ng aking salita at siya iibigin ng aking Ama. Iibigin ng At kami aking Ama. pasasa kanya at siya gagawin namin aming lahat. Malinaw yan, mga manonood dyan sa live. The Victor's Confession page. Kahit yan sa progresibong kapahayag. Si Kristo ang nagsabi niyan na sila, walang ikatlong persona, kaya basag na basag yan dito. Okay. Hindi yan kayang tumindig sa argumento nito. Anong argumento? Yung another, alos, because it's another, so different person? No. Hindi mo pwedeng idahilan porque another, ang ibig sabihin nun, iba na at hindi na si Kristo yan. Kaya nga, Mark 16:12, may another form si Kristo eh. No? May another form si Kristo. Anong form niya? Pero tinawag na another o different form. Okay, punta naman ako kanina sa pinapakita. Babasa muna ako bago last yun. Mateo 28:20. Tingnan niyo to. Mga nanonood namin dyan sa live. Matthew 28:20. Sino ba talaga ang kasama ng mga believer? Sige, tingnan ko. Basahin. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sino daw ang kasama natin lagi? Yung Holy Spirit na ikatlong persona? Sino daw ang kasama? May eksaktong pangalan. Sino yan? Si Kristo Jesus. Tutulan niya yan na hindi si Kristo bababa sa atin. Baka magkaroon na ng pagbabago kaisipan at aral. Ay, hindi si Kristo rin. Tapos yung Holy Spirit din. 20 seconds. Kasi nakatali doon sa salitang isusugo ko sa aking Ama, sa pangalan ng aking Ama. Okay, sige. Yun na lang. Sa party, si Brother Rasha nagsabi, kung darating daw ba si Brother Francis ngayong 8 p.m. Dadating yan. Nandun yan sa bahay. So, ikaw lang yan. Ilalive na natin. 5 minutes na lang din. Okay. 5 minutes. Okay, okay. So, ang tanong ko, Pastor Perti, ay ganito. Ang Ama ba ay Diyos? Yes. Ang Anak ay Diyos. Binigyan ng pagka-Diyos. Pero tunay na Diyos. Dahil yung Diyos nasa Okay. Ang Espiritu Santo ay Diyos. Yes, dahil sila yung dalawa yun. Paano ko mabasa ko na yung Diyos, yung tatlong persona na yun, ay suma sa atin? Tinatanggap ko ba? Oo o hindi? Hindi ko tatanggapin. Sa unawa mo. Tatanggapin ko yung praise. Pero sa unawa mo, hindi ko tatanggapin. Sige, basahin ko. Okay. May ako na pasahin. Ngayon, ito tanong ko. Yung bumaba ang Espiritu Santo sa Pentecostes, sinabi ba doon sa talata na ang bumaba ay si Jesus? Hindi. Pero malinaw, sabi ni Kristo, hindi papa sa inyo ang Espiritu Santo kapag hindi ako umakyat. So, Next question. magkaiba yung pupunta sa langit at yung bababa sa langit. Hindi. Dahil, sinabi ni Kristo, hindi ko kayo iiwan mag-isa. Ako ay papa sa inyo. Palinam yun. Bakit parang magkaiba? Dahil para ako laliw. Okay, next question ko, no? Papaano sa atin si Kristo? Yan ba ay literally o figuratively? Espiritu na niya papasok sa atin. Kaya kasi sinabi, Revelation 3:20, Hindi, kumata to. literally or figuratively? Hindi figurative, mali ang figurative. Symbolical. Hindi, spirit talaga yan na nasa atin. Next question. Okay, next question. Nung sinabi ni Kristo na sa isa o dalawa magkatipon or ilan magkatipon sa For me, aming gagawin my pangalan,
ay sa inyo ako doon. Yes. Yung sinasabi ni Kristo na pag sa inyo, yun ba ay presence o hindi? Hindi lang presence. Of course, Espiritu mismo ni Kristo ay nasa gitna. Kasi si Kristo, nasa sa tao. Si Kristo may So, sabi niya, hindi. so halimbawa ngayon, tayo ay nagkatipon dito Yes, ngayon. si Kristo ay narito ngayon. Nakita mo si Kristo? Hindi mo makikita yung Spirit. Okay, so next question tayo. Okay. Yung bumaba ang Holy Spirit at sinamahan si Apostol Pablo at nagsalita ito, nagpakilala pa itong Jesus. Oo, Hindi per se, pero yung nakita ni Pablo doon sa langit, sabi niya, at nakita niya mismo yon, sabi niya, ako si Jesus na pinag-uusig mo. Okay, ngayon. Yung pinag-uusig niya, may 27. Yung pinag-uusig niya, nasa believer yun, si Kristo pala yun. Yun yung Espiritu ni Kristo. Okay, sige. Next question. Balik tayo sa John 14:16, no? So John 14:16, yung dumalangin ba ay iba doon sa ipinapanalangin? Magkaiba o hindi? Magkaibang form. Magkaiba. Oh. Dahil magkaibang form. Bodily and spirit yung bababa. Pero magkaiba. Magkaibang forma, pero the same day. Okay. Sinabi ba ni Jesus na isusugo po si Jesus? Hindi per se kasi talinghaga ang tinutukoy ni Kristo. So, mabasahin ko lang ito. Wag na, wag na. Okay, next question ko. Next question. 1 minute. Okay. Ang tanong ko ay ganito. Kung yung Holy Spirit ay si Jesus, saan talata mo nabasa na ipinakilala ng mga apostol na ang Holy Spirit ay si Jesus? One letter. So, sabi ng Bible, the letter K. Dahil hindi mo nabasa at hindi mo na kita, ay hindi totoo. Pero malinaw si Kristo ang nagsasabi niya sa parabola. Pag binasa mo yan, ito yung talata ng parabola. Sa verse, chapter 16, verse 16 din hanggang 22. Next question. Okay, next question to. No? Sa mga unang Kristiyano, pagkatapos ng 100 century or per century, no? May nabasa ka ba sa kanilang writings na pinakikilala nila na si Jesus ay yung Espiritu Santo din? Actually, if you study 10 seconds. Justin Martyrs, si Irenaeus, no? They do believe in baptism in Jesus' name. So, the same as CCP. Conclusion niya. Now na ako, siya ko yun. 5 minutes. So, thank you sa pagkanonood. Si Brother Francis, sa next debate nito, sa Debaters Convention, live siya ang topic. Hindi ako nagkakamali. What is the topic, Brother Denmark? Nila? Brother Francis. Huwag mo na bukasan. May topic sila mamaya, hindi ko lang maalala. Si Sir Fernando Camacho, saka si Brother Francis ang topic nila. Check nyo na lang po dyan sa Brother Francis siya. Nakatatlong debate na siya. So lahat halos lahat ng debate namin, siya yung sasadot doon. Gabi, 8 p.m. Yung isang araw, 10 p.m. Live yun, live. Naka-live din yan sa YouTube, naka-live din sa Debaters Convention page, kaya panoorin nyo. At i-hook up namin yan doon sa 24-hour. Pagkatapos nito, uwi na kami kagad na kamay. Hook up. Last time, nandun si Elisa. So, ito na yung conclusion ko. Thank you kay Brother Denmark sa napakapayapang magsalita kasi magpapahin talaga yan. Sana bro, makasama ka pa rin natin. Bro, suggestion ko, mag-asawa ka. Huwag kong sayangin. Napakagaling mo pa naman sa debate. So, nationality ka ba? So, okay. So, nangyayahulog ka. Start. Okay. Now. Okay. So, thank you sa recording ng Delphon. Bali na siya, Bisna Dayanan. At abangan niyo yung debate ng aming instructor sa Berean overseership namin. Siyempre si Pastor Francis Nanian. Abangan niyo po, isa na naman talaga
Napakagandang debate mo. Okay, so I therefore conclude na I do believe hindi nga na igiba yun yung stand ko. Pero I do believe I break those premises. Bakit? Unang-una sa name, yung God. What is the name of the Father? Tanong niya sa akin. Ayun naman pala. Na yung sa loob ng Jesus, nandun yung Jehovah. At sumasang-ayon na si Jehovah ay nagliligtas. Ayaw lang tanggapin yung pangalan eh. Ayaw lang tanggapin yung word na Jesus. Dahil imposible daw yun. Eh, tingnan mo, basahin mo, Father Jake. Zechariah 14 verse 9. Hindi pwedeng maging tatlong pangalan. Pero mo magiging tatlo yung pangalan. Eh, sino yung dadalaginan mo dun? O Ama, anong pangalan mo? Tingnan mo, isa pa. Father Jake, pakibasa. Zechariah 14 verse 9. At ang Panginoon magiging hari sa buong lupa sa araw na iyo'y magiging ang Panginoon ay isa. At ang kanyang pangalan ay isa. Isa lang yung pangalan. Kung dito mo, letra for letra. Hindi tatlo yung pangalan. Kaya, mga kapatid kong Katoliko, magising na kayo. Ano niyan? Direktang sinabi, ang Panginoon, ang pangalan niya ay isa. Isa lang, hindi tatlo. Anong tinanong ko ang kapatid na, ang president ba, nasa uppercase letter lagi? Of course, president yun eh. Subukan mo, ilagay mo president si Obama, o kaya si Donald Trump, o kaya si President Duterte na lang. Pag ikaw ay nagsulat ng letter, Uppercase talaga yun. uppercase yan, hindi mo pwedeng i-lowercase yan. Ano yung purpose? So, ano purpose nun? Hindi yan dahil proper name. Yan ay paggalang, yan ay titulo niya. Kaya nga, sino president? Alam mo, dear president. Tapos, ang ilinagay mo, wala kang dinagay na dear president. Tapos wala ka pang nakalagay, Republic of the Philippines. Sinong president yan? Oh. Kailangan may proper noun name. Yan nga yung ano nga, ayaw magiging kapatid eh. Ayaw mag-i. Proper name ang ano nga. Diba? Sa lexicon, hindi ako nagsabi niyan. Lexicon yan. Bahala siya kung ayaw niya magaling. Punta ako doon sa ikatlong persona daw. Ito hindi kaya mamali eh. Na hindi niya nag-iba. Actually, ako talagang gigiba eh. At gibang-iba. Una, Parakletos, Advocate, Mediator. Ay, gibang-iba doon sa... Kaya mga kapatid, pasensya niyo ko. Kahit kay Sir Mentor, si Father Delmar, ikaw pa RCC, giba rin. Nanonood siya po. Ay, nanonood. Sensya na bro. Bakit? Kasi si Kristo, ilang talata yan? Matthew 28, 20. Pakibasa din. Yung keyword, hindi ko kayo iwan na mag-isa. Ako ay, ano sabi? Hindi. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sino daw sumasa atin? 1 minute. Si Yesu Kristo. Okay, next verse. Basahin mo. John 14:18. Mag-post ka mo kasi. 14:18. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Sino nagsasalita? Si Kristo na naman. Tapos may tatlong personang sasakao. Walang ibang paparito. Walang ibang paparito. Ito yung talata kung bakit si Kristo ay nagsasalitang parang iba yung bababa. John 16:25. Basa. Basa, Mr. DJ. 25. Sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito sa manalabong pananalita. Darating ang oras na hindi ko na kayo pagsasalitaan sa manalabong pananalita. Malalabong salita. Dati nagpaparabolos pa sa nandito pa sa Nung si Kristo ay nasa lupa, malalabong salita ang kanyang sinasabi. Bakit? Para lamang sa bread kasi yung malilinaw eh. Kaya parang aakyat siya tapos hindi na siya bababa. Pero si Kristo mismo nagsabi, hindi maintindihan ng mga apostol yun. Sabi niya, kailan yung kaunti na lamang panahon at hindi nyo na ako makikita
Pero makikita niyo akong muli. 20 seconds. Yan 16 din yun nakalagay. Kaya, I therefore conclude na naka-stand ang tunay na aral. At I do believe, nasa tunay na iglesia yan. Nasa iglesia ng tunay na Berea. Kaya nga, abangan nyo yung aming punong na mag-debate namin. Start. Okay. Ayan. So, paki-start yung time, Director. Okay, bro. Okay. Thank you. So, ngayon, to conclude the argument, huwag muna kayo mahilig, di pa tapos debate. Pakinggan nyo yung tunay na aral. Okay. Ngayon, mga kapatid, sabi niya, doon lang pala, yun lang pala ang punto niya, yung isa sa inyo, napakarami ko rin babasahin. Mga 3 babasahin ko sa inyo. Ito sabi, Filipos 4:9. Now sabi dito, sa gayon, sa inyo ang Diyos. Sino ang Diyos? Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sino yung sa inyo? Basahin ulit natin. Isa pang talata. Sabi dito, 2 Corinto 13:13. Naway sumain nyo lahat. Alin? Ang kagandahan ng Panginoong Heso Kristo. Heso Kristo, basahin natin. Heso Kristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at pakikisama ng Espiritu Santo. Ilan yun? 3. 3 persona. Isa pa. Sabi dito. Unang Korinto, Galacia. Galacia 1:3. Sumain nyo nawa ang kagandahan loob at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Heso Kristo. Ilan sila na naman? Dalawa sa inyo. Hindi lang yung Espiritu Santo at si Jesus. Pambihira kayo. Napakarami ito mga kapatid. Ito po. Ang dami Ang daming sa inyo. Yung Ama, Anak, Espiritu Santo. Ang dami palang sa inyo. Ngayon, ayun lang pala yung puntos niya. Natatawa ako. Ngayon, sabi niya, umamin naman iba, magkaiba. Nung tinatanong natin, sabi niya, yung Papa dito rin, siya rin. Paano magiging magkakaiba kung siya rin? Walang magkaiba na magkapareho, Pastor Perry. Walang ganon. Ngayon, kung si Jesus nananalangin sa Ama, at sabi mo yung Espiritu Santo ay si Jesus, ang lalabas niyan, dalawa ang Jesus. Ilan lang ang Jesus sa Bible? Sinasabi ko kanina sa aking rebuttal, isa lang. Yung nagkatawang tao na binigyan ng pangalang Jesus. Yung iba mapapaamin mo na ang pangalan ay Jesus. Pero ako, hindi mo ako mapapaamin na ang pangalan ng Ama ay Jesus. Ayan, tandaan mo yan. Hindi mo ako mapapaamin yan. Ngayon, sabi niya yung onoma. Proper name. Lexicon, lexicon. Okay, basahin natin lexicon. Gusto ko yan. Strong's 3686, onoma. Basahin ko po, lexicon. Sabi dito ng lexicon, name, character, reputation. Ayan. Presumed derivative of the base ginosko, a name, figuratively, authority, or character. Nasaan yung proper name yan? Sabi niya, lexicon, proper name. Wala dito. Nag-iimbento si pastor ng kanyang sariling lexicon. Nag-iimbento siya ng sariling lexicon. Saan yun? Saan yun dito, pastor? Mamaya comment ba? Sa name. Mamaya comment ba? Pag sinabi nating name, pangalan talaga yun. Pangalan yun. Pero, common noun. Name. So, pag tinawag na Father, ang sabi ni Jesus, sabi ni Jesus, 1 minute, bro. ako'y mananalangin ganito. Ama namin na sumasalangit ka, sambahin nawa ang, dagdagan nyo, sambahin nawa ang pangalan mo. Ano pangalan? Jesus. Ama, ang sabi, Ama.
Ama namin. No? Ama namin, sambahin nawa ang pangalan mo, ang pangalan Ama. Oh. Nandun lang sa verse eh. Walang hirap-hirap na. Nandun lang sa verse. Kaya may pinakilala ni Kristo. Ano sabi ni Kristo? Ikaw, Ama, ay makilala nila na iisa at tunay na Diyos. Ah. Kita niyo? Ama, pangalan. Ama. Ama. Oh. Ay. Sige. Okay, ano paalam ko? 1 minute kayo. Kung may 1 minute ka, paalam ka. Amen. Okay. Alam ka bro, di ko na ano. Okay. Hello. Pagkanayan natin to. Isa para medyo malakas. Para pinatay natin. Ako pinatay na ito. Pag na ito. Yan na lang. Ito. Hello. Ayan. So, maraming salamat sa unang-una sa lahat sa Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng kaliwanagan, ng karunungan, at ng pagtatyaga. Kasi kanina pa ako nandito. Salamat po din sa... Ayan. Pero natuto naman ako sa inyong meeting kanina. So, talagang very blessed din, no? Anyway, no? Ngayon ay nagpapasalamat ako sa DevCon, sa progresibong kapahayagan sa lahat ng nanood. Sa lahat po ng Katoliko, hindi ko na kayo maisa-isa, no? Kay Pastor Perdi, na ating maginoong nakadebate, sana hindi pa ito yung una at huli. Ayan. So, So ngayon, no, gusto ko lang i-promote yung aking YouTube, no, yung type nyo lamang po, Brother Denmar Santiago MI. At sa Facebook naman po ay Catholic Faith the Apostolic Movement of the Philippines, Luzon. Yan po sa Facebook. And syempre, no, dahil narinig ko kanina kay Pastor Perdi na dapat ay nakikinig kayo ng wisdom at kailangan nakikipag-sharing kayo. Sa araw na ito, kahit sa susunod na linggo pupunta ulit ako, kailangan ko ng 3 kaharap sa akin. 3. DJ na yung isa dyan. Iba't ibang paksa, 3. Sige, tatayo. 3. Oo, 3. Ha? Basta, pag-usapan natin sa chat kung sino ba niyan, ha? Sige. Ayan. So, para... Ikaw, plansado na yung singing. Oo. Ay, oo pala. Ay, promote ko. Yung aking debate na susunod, no, sa June 7. Yan. Si Brother Fernando Camacho, patutunayan ko na sa labas ng Iglesia Katolika ay walang kaligtasan. June 13, no? Ay, hindi. June 10 muna. June 10, yung sa INC kay Raven na ang patutunayan niya na ang simbahang Katolika ay bunga ng pagtalikod ng unang iglesia. Yung kasunod, June 13, si Brother CJ ng End Time, patutunayan niya na yung tamang baptism formula ay sa ngalan ni Jesus. Yan lamang po. Maraming salamat po, no, sa inyo lahat. Salamat, Sante. Sige, Abangan niyo po ang aming debate mamaya ni Pastor Francis. Salamat.